Hello, good evening. Good evening po. Ako po si Doc Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist and endocrinologist. And for this evening, ay magle-lecture po ako tungkol po sa goiter. Sineselebrate po kasi natin ang Goiter Awareness Week o Thyroid Awareness Week ngayong 3rd week ng January. At ang Thyroid Advocacy Council ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism ay nag-prepare ng lecture para sa inyo. So, i-deliver ko ngayon itong lecture. Makinig lang ho kayo at pagkatapos nitong lecture na to ay pwede ho kayong magtanong. Okay? So, manood ho kayo ha. So, ang title ng lecture natin ay Tumingala ng Thyroid ay Makapa. Mga issues sa goiter at iba pa. Pwede rin ho kayong magtanong sa mga facts and myths ng pagkakaroon po ng goiter. So, sino sa inyo, yung mga nanonood ngayon, ang may goiter? No? Alam natin na ang goiter, nandito siya, no? Nandito siya sa malapit ho dito po. So, dito po ang goiter po natin, no? So, wait lang po at inaayos lang po yung slide. So, ano ba ang thyroid gland natin? No? Ang thyroid gland natin ay isang glandula yan, isang endocrine gland yan, kung saan ito ay hugis paru-paro na matatagpuan sa harap at bandang ibaba ng leeg. So, dito po yan. Hindi po ito, no? Hindi po dito. Nandito po siya, no? Nandito po siya. So, nakakapa po yan. Kung may goiter kayo, may bukol kayo sa leeg, ay nakakapa po yan. Pero, kung halimbawang wala naman ho kayong bukol sa leeg, ay dapat po hindi po nakakapa yan. Maliit lang pong glandula yan. Pero, makikita natin sa mga susunod na slides na kahit napakaliit na gland yan, napakaliit ng thyroid gland, pero ang epekto nito sa katawan ay napakalaki. Ito na ba? Okay, so next slide. Ito. Okay. Okay, ano ba ang thyroid? Ang thyroid gland natin ang gumagawa ng thyroid hormone na tinatawag na T4 at T3. Kaya yan yung, di ba yung T4 and T3, yan yung nire-request natin pag nagpapa-examine tayo. Kasi gusto ho natin na yan ho kasi yung mini-measure natin kung may excessive na production ng hormone or kung kulang po ang production ng hormone. So, kaya po yan po yung chine-check po natin pag nagpapa-examine po tayo. So, ang thyroid gland natin ang gumagawa ng thyroid hormone. At sabi ko nga ho kanina, kahit napakaliit na glandula niyan, no? Ay inaapektuhan niya or ito ang namamahala sa normal na metabolismo ng katawan. Ano yung epekto ng thyroid hormone sa buong katawan natin? So may effect yan sa utak, sa puso, sa liver, sa tiyan po natin, sa bituka, sa kidney, at sa ovary. Ano ba yung sa utak ho natin? Kapag ang pasyente ay may hyperthyroidism, nawawala ang konsentrasyon niya, nagkakaroon ng anxiety, yan. Sa puso naman ho, yung tibok po ng puso ay bumibilis, ang tibok ho ng puso. Sa liver, nagkakaroon din ho ng epekto yan sa atay. Sa intestine ho natin. So kapag ikaw ay may hyperthyroidism, lagi kang madalas ang iyong pagdumi. Kapag ikaw naman ay may hypothyroidism, ay constipated ho kayo. Sa kidney, meron din yan at sa ovary. Sa ovary natin na
inaapektuhan niya yung paggagawa ng itlog ng babae. So may epekto po yan sa fertility ng babae na merong hyper or hypothyroidism. So, ibig lang hong sabihin nito na bagamat napakaliit nga ng thyroid gland natin, ay maraming epekto po ito sa katawan natin. Okay. So, wait lang ho at may So, ano ba ang TSH, no? Ang TSH ay ito ay ang ibig sabihin ho ng TSH ay thyroid stimulating hormone. So, yung TSH ho na yan ang nagsasabi sa thyroid kung kailan gagawa ng T4 at T3. Ang TSH po ay ginagawa yan sa ating pituitary gland. Kung masyadong kakaunti po ang TSH, ini-stimulate niya po yung thyroid gland natin para gumawa ng T4 at T3. Kapag sobra-sobra ho ang T4 at saka T3 na ginagawa ng thyroid, magsisignal po yan sa pituitary gland natin na kakaunti ang gawing TSH. So meron ho kaming tinatawag dyan na pituitary and thyroid axis. Yan po ang magpapaliwanag kung bakit kung meron ho kayong hyperthyroidism ay mababa ang TSH mo at mataas ang T4 at T3 mo. At kung kayo naman ay may hypothyroidism ay mataas ang TSH mo at mababa naman ang T4 at T3 mo. So yan. Ano yung mga sakit na nauugnay sa thyroid? Maaring ito ay ang dahilan ay yung abnormal na activity ng thyroid mo o yung abnormal na appearance ng thyroid. Katulad nga ho ng nasabi ko kanina, kapag overactive yung thyroid mo, ay gumagawa yan ng sobra-sobrang hormone sa katawan. So yan yung tinatawag nating hyperthyroidism, kung saan ang pinaka-common cause o sanhi ng hyperthyroidism ay yung tinatawag ho na Graves' disease. Alam ho natin yung Graves' disease, yan po yung actually it's an autoimmune disease na yan ang sanhi ng hyperthyroidism. How about naman yung hypothyroidism? Ang hypothyroidism ay kakaunti o halos walang ginagawang hormone ang thyroid gland po natin. Nangyayari ho yan kapag ang isang pasyente ay nag-undergo ng radioactive treatment o kaya nagkaroon ho siya ng radiation sa kanyang neck o kaya ho kapag siya po ay naoperahan sa thyroid gland. So yan. Ang isa pa sa mga sakit na nauugnay sa thyroid ay kung merong abnormal na appearance ang thyroid gland natin. Pag may nakita tayong bukol sa leeg, no? Maaring multinodular yan. Ibig sabihin ng multinodular, madami. Maari hong isa lang. Maari hong pag tiningnan ho yan sa pag tiningnan ho yan sa ultrasound, maaring solid nodule. Ibig sabihin ng solid nodule, yung laman siya. Maari din namang tubig o yung tinatawag na cystic. O maaari namang mix, no? Magkahalong tubig at solid nodule or laman. So, yun po yung nakikita natin, no, sa thyroid ultrasound. Doon natin nakikita kung ilan ang tumutubo na bukol, ilan ang bukol niyan, kung magkahalo ba na laman, tubig, yung goiter natin or yung sa thyroid nodule ang tawag namin. So, eto, mga sakit sa thyroid, no?
pictures ito. Itong nasa left side, yung lumaki yung mata, yan po yung tinatawag na hyperthyroidism. Particularly po Graves' disease, no? Yan ho yung tinatawag naming Graves' ophthalmopathy. Ano ba yung mga simptomas ng hyperthyroidism? Mabilis na tibok ng puso, ay tinatawag na palpitation, nagtetremors, madalas na pagdumi, nagiging pumapayat, madaling mapagod, nagiging manipis yung buhok, nagkakaroon ng irregular na menstruation, nanginginig, nagkakaroon ng tremors. Yan po ang mga symptoms ng hyperthyroidism. How about hypothyroidism? Yan yung larawan na nandito sa kanan ko. No? Ibig sabihin, pag hypothyroidism, sabi ko nga sa inyo, halos wala or kakaunti ang hormone na ginagawa ng thyroid gland natin. So, bumabagal po ang metabolism ng katawan. So, pag bumabagal ang metabolism ng katawan, yung pasyenteng yan ay ginawin, no? Laging giniginaw. Mabagal ang pag-iisip, mabagal gumalaw, gusto niya tulog siya ng tulog, ginawin ang pasyente, o kaya po hindi siya, yung kanyang constipated siya or hindi siya dumudumi araw-araw. At ang isa pa dyan is parang nagiging hoarse yung boses niya. At dahil nga po kapag ikaw ay may hypothyroidism ay nagkakaroon ka ng water retention sa katawan, so parang nagiging bloated ang isang pasyenteng may hypothyroidism. So, ito na yung mga simptomas ng hyperthyroidism or yung sobra-sobrang pag-produce ng thyroid gland natin ng hormone. O, ito, sino sa inyo ang meron nito? Maiksi ang pasensya, hindi makatulog, malaki at luwa ang mata, malaki ang thyroid, panginginig o nervyos, pagbabago ng regla, hindi laging gutom or nagkakaproblema sa pagbubuntis. Doon naman sa mga hypothyroid, o kaya po mabilis na tibok ng puso, palpitasyon, parang laging mainit ang pakiramdam mo, laging pawisin, at napapansin ko sa mga pasyenteng may hyperthyroidism ay parang umiitim po yung balat nila. At ang isa pa pong common symptom sa kanila ay hindi po sila makatulog sa gabi. Okay, so kung meron kayong simptomas ng hyperthyroidism, kailangan nyo magpa-check up sa inyong doktor. Ano naman ang mga simptomas ng hypothyroidism? Katulad nga ng nabanggit ko sa inyo kanina. Feeling nila palagi silang pagod. Umiimpis ang buhok. Mabagal ang pagtibok ng puso. Yung iba po, masakit ang mga kalamnan, no? So nagkakaroon din sila ng problema sa ovary, hindi sila masyadong nangingitlog or nagkakaroon ng problema sa fertility, no? Nahirapan silang mag-concentrate, mabagal silang mag-isip. Masasakit ang mga kalamnan nila at bumibigat ang timbang, nagkakaroon sila ng weight gain. Okay? Pwede rin lumaki ang goiter. Yung iba parang natutuyo yung lalamunan nila, yung iba parang hirap lumunok. At hindi regular ang regla nila. So yan ang mga simptomas ng hypothyroidism. Okay. So next slide. Ano naman yung mga sakit sa thyroid na base sa itsura ng goiter? Meron yung tinatawag na nodular goiter o may mga bukol-bukol, pwedeng multinodular yan. Pwede rin yung diffuse
goiter. Ang ibig sabihin ng diffuse goiter ay lumaki po yung thyroid gland natin. At itong mga bukol sa thyroid, maaari yan toxic goiter, maaari silang hyperthyroid, maaaring normal lang, at maaari din naman silang hypothyroid or may hypothyroidism. Okay. So, yan po. Totoo ba na kapag kayo'y nanganganak at umiiri kayo, yan ba ay isang sanhi ng goiter? Hindi po totoo yan. Okay, hindi po totoo na kapag kayo'y nanganak, umiri, kaya kayo nagkaroon ng goiter. Hindi po. Minsan po, ang mga pasyenteng buntis ay nagkakaroon ng goiter or lumalaking thyroid gland nila dahil po sa hormonal changes ng pregnancy. Okay. Ano yung mga sanhi? Bakit ba nagkakaroon ng goiter? Yan usually ang tanong ng mga pasyente. Dok, bakit ako nagkaroon ng goiter? Anong sanhi ng goiter ko? So ito ang mga sanhi ng pagkakaroon ng goiter. Una, pwedeng nasa family history po ninyo, no? Pwede po yan. Kung may mga kamag-anak ko kayo na may goiter, maaari din ho kayong magkaroon ng goiter. May pasyente nga ho ako na meron na parang ilan silang mga, parang magkakapatid ho sila na merong thyroid cancer o yung papillary carcinoma. So, pwede hong nasa family yan. Ano pa ho ang sanhi? Kakulangan sa iodine. Karaniwan nangyayari ho ang goiter na iodine deficiency goiter sa mga mountainous areas na kulang ang supply nila sa iodine or sa iodized salt. Yan. Pangatlo daw, stress, no? Nakakasanhi daw ng hyperthyroidism ang stress. Kapaligiran. Kapag kaunti kapag malayo ka sa dagat, so wala kang access sa iodine na high iodine diet. Sabi nila, infection din daw. Infection. Actually, nagkaroon na ho ako ng pasyente na nagkaroon ng parang abscess or nana doon sa goiter niya. At ito, sino sa inyo ang naninigarilyo? Sino sa inyong naninigarilyo? So, alam nyo bang, isa din yan sa sanhi or risk ng pagkakaroon ng goiter. At yun nga, yung sabi ko sa inyo kanina, yung sa hormones ng pagbubuntis. Kaya ang mga pasyenteng buntis ay maaaring magkaroon ng goiter kasi nga dahil sa hormonal changes ng pregnancy. No? So yung lastly, yung pagkakaroon ho ng Graves' disease, which is ang sanhi po niyan ay mga autoantibodies. No? Sa Graves' disease ho, nagpo-produce ang katawan ng antibodies, kung saan yung antibodies na yan, ini-stimulate niya yung thyroid gland natin para gumawa ng hormone. So, yun yung sanhi ng hyperthyroidism na Graves' disease. Okay. Ano ba ang iodine? Bakit napaka-importante ng iodine, di ba? Noong panahon ho ni Pangulong Fidel Ramos parang inapprove niya ho yung tinatawag ho natin na asin law, no? Ay yung asin, asin na kung saan yung mga ordinary na asin ay fino-fortify nila ng iodine or nilalagyan ho nila ng iodine para maging sagot sa mga lugar sa Pilipinas na may kakulangan sa iodine. No? Bakit ba kasi napaka-importante nitong iodine na to? Kasi ang iodine ay kinakailangan natin yan, kailangan natin ang iodine para sa paggawa ng thyroid hormone. Okay? Alam nyo ba na halimbawa itong thyroid hormone na FT4 or yung T4, ang T4 is, kaya po siya tinawag na T4, ay yung hormone na yan ay gawa sa 4 na molecules ng iodine.
Yung T3 naman, ganun din, 3 molecules ng iodine. Kaya very important ang iodine sa paggawa ng thyroid hormone. So, ang kakulangan ng iodine ay nagdudulot ng hypothyroidism at goiter. Okay. So, maliwanag ko tayo dyan ha. Kaya i-check nyo ho yung mga asin po ninyo. Kung merong, yan ba yung pinong asin. Yung pinong asin, yan ho yung iodized salt. No? So, yung gurdong asin, yan po yung walang iodine. Hindi nalagyan ng iodine. So, ito naman, gaano kadaming iodine ang kailangan mo sa isang araw? Ano muna yung mga pagkain na pagkain na mayaman sa iodine? Mga laman dagat, mga seafoods, itlog at gatas, mga dairy products, iodized salt at iodized salt fortified foods, at syempre mga multivitamins. So, kung titignan mo yung content ng multivitamins, merong yan, iodine yan, no? So, ang sabi dito, sa mga bata, kailangan ng, ilan ba to? 130. Sa adults, 150 microgram ng iodine. Sa mga buntes, mas mataas po ang recommended daily allowance or yung kailangan nilang iodine sa katawan. So, dito sa atin, napakarami naman ng itlog, gatas, mga laman dagat. So, walang rason para magkaroon tayo ng iodine deficiency goiter. Actually ho, sa practice ho, sa clinic ko po, hindi na ho ako masyadong nakakakita ng mga iodine deficiency goiter. No? So, ito yung mga thyroid disorders in the Philippines. Sabi nila, siyam sa 100 ay may goiter. At 10 sa 1,000 ay may abnormal na level ng hormone. So, pwedeng hyperthyroidism yan, pwedeng hypothyroidism. Okay. Ngayon, ano naman ang mga pagsusuri na ginagawa kung ikaw ay may goiter o kung ikaw ay may thyroid? Siyempre, kailangan konsultahin nyo ang inyong doktor. At ang espesyalista sa pagmamanage ng goiter ay yung tinatawag ho nating endocrinologist. No? Ako po ay isang internist endocrinologist. Ang karaniwang minamanage ko po ay mga pasyente may diabetes at mga may problema sa thyroid. So, anong endocrinologist? Ang endocrinologist ay mga, doktor yan na nagpakadalubhasa sa pagmamanage ng endocrine disorders. Ginagamot nila ang mga pasyenteng may diabetes, ginagamot namin ang mga pasyenteng may diabetes, may thyroid diseases, may infertility, yung may PCOS, may acromegaly, at iba pang mga pituitary disorders. Ako po, dahil po ako po ay nag-training din ho ako sa Philippine Nuclear Research Institute, ay may license po ako, may lisensya po ako para mag-administer ng iodine 131 radioactive treatment, kung saan yan po ang isa sa mga gamutan sa mga pasyenteng may thyroid cancer at sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. So, ano yung mga pagsusuri sa mga may sakit sa thyroid? Pag pumunta yung pasyente sa amin at sinabi niya na may mga simptomas siya na siya ay posibleng may thyroid problem, at lumalaki yung bukol sa leeg niya, anong mga pinapagawa naming laboratory? So, una, syempre, ang pinaka-ano dyan is e-examinin nyo. E-examinin
yung pasyente, i-examine niya ng doktor niya. Kakapain yung leeg, magtatanong ho ng about sa symptoms, kung ano ba yung history niya, kung may history ho ba siya na nagkaroon ho siya ng radiation before sa neck, kung may family history siya, yan, kung ano yung mga nararamdaman niya. After that, nagre-request ho kami ng examination sa dugo para ma-determine kung siya ba ay may hyper or hypothyroidism. Ano pa? Pinapa-ultrasound din namin yung leeg, no? Sa mga higher centers, nagre-request ho tayo ng thyroid scan at iba pang imaging modalities para makita natin kung yung bukol ba na yan ay tinatawag na toxic nodular goiter or mga toxic adenoma, etc. No? So, kapag nakita namin sa ultrasound na suspicious ang inyong goiter, ibig sabihin baka cancer, no? Alam namin ho yan, ang mga ultrasonographers ay kinaklasify nila yung bukol na nakikita nila. Yan ba ay TIRADS 1 or benign, TIRADS 2, TIRADS 3? Ang TIRADS 3 is parang mildly suspicious, TIRADS 4 moderately suspicious, TIRADS 5 highly suspicious for cancer. Okay, so yon. So base dyan, nagre-request kami na magandang ipabiopsy natin yung bukol ng pasyente para alam ho natin kung ano ang magandang gamot para sa kanya. Siya ba ay candidate na na operahan or candidate na oobserbahan na lang kung mabilis o yung paglaki po ng bukol. Yan. So, siya nga ho pala pagkatapos nitong lecture, pwede ho kayong magtanong at sasagutin po natin. So, kayo po mismo ay maaari nyo hong examinin yung thyroid nyo. Paano gagawin mo? So, humarap ka sa salamin, no? Tumingala ka, tapos tingnan mo, kapain mo yung leg mo kung merong bukol na napapansin ka. Pwede kang uminom ng tubig and then makikita mo na parang may aakyat at bababa. Kapain niyo po kung may bukol. So, madali lang po yan no? Humarap ka sa salamin, tumingala ka, titignan mo. Kasi, ang normal ho, dapat wala ho kayong makakapang bukol dyan sa leeg po ninyo. Ay, Sarah. Okay, wait lang po. Okay. So, ito na po, no, yung sinasabi ko sa inyo, yung paraan ng pagsusuri sa thyroid. Kapag lumunok ka, tignan mo kung may nakaumbok. So, ayan. Titignan nyo ho kung nakaumbok. So, kung may napansin ho kayong bukol sa leg nyo, mainam ho na kayo po ay magpa-check up na po sa inyong doktor. So, kailan dapat kumonsulta sa endocrinologist? So, ito po, kapag namamaos ang boses ho ninyo, biglang paglaki ng thyroid gland ninyo, na-radiation kayo dati sa leeg or sa thyroid, na-operahan ho kayo sa thyroid, o kaya may simptomas ho kayo ng hyper at hypothyroidism. So, yan ang mga dahilan na kailangan nyo na hong kumonsulta sa inyong endocrinologist. No? So, maganda ho kung matingnan ho kayo ng isang endocrinologist. Pero halimbawa ho na nasa medyo liblib na lugar kayo, pwede na ho kayo magpa-check up sa isang internist. No? Yan po yung mga mga doktor na nagdalubhasa sa internal medicine. So, yan po yung kung kailan dapat kumonsulta sa endocrinologist kung may mga sintomas ho kayo ng hyper
at hypothyroidism. No? So, nasabi na ho natin kanina, yung mga simptomas ng hyperthyroidism, katulad ng pagpayat, pawisin, laging kinakabahan, madaling mapagod. Yung iba, ang nangyayari sa kanila, para silang nalulumpo, no? Hindi nila maigalaw itong lower extremity o nitong paa nila. At bumabagsak yung kanilang calcium level. Ang tawag ho namin dyan ay thyrotoxic paralysis, no? So, pag may ganyan ho, kailangan kumonsulta po kayo sa inyong endocrinologist. Ganon din po dito, may mga symptoms po ng hypothyroidism, no? So, yung ibang pasyente talaga ang sakit ng mga kalamnan nila, parang namumutla sila, bumabagsak ang hemoglobin level nila, tapos bloated ang pakiramdam nila, hindi sila makadumi. Yan. Usually yan yung mga nagma-muscle cramps. So, ano yung mga gamot sa mga sakit sa thyroid? No? So, ano yung mga posibleng gamot? So, para ho sa mga may hyperthyroidism, karaniwan nagbibigay kami ng mga anti-thyroid drugs. Ano po yung mga yan? Yan po yung mga carbimazole, metimazole, propyl thiouracil. Yan yung mga karaniwang gamot na nire-reseta namin. So, kami po, yung doktor nyo, ang magde-decide kung anong sapat na dosage para sa inyo. Ano pa yung mga binibigay sa hyperthyroidism? Nagbibigay din kami ng mga beta blocker. Ano yung ibig sabihin ng beta blocker? Yan po yung mga propranolol, carvedilol, metoprolol, atenolol, yung mga may lol sa huli. Ang ginagawa ko ng mga yan ay nire-regulate po nila ang tibok ng puso. Pinapabagal po nila ang mabilis na tibok ng puso ng mga may hyperthyroidism. Ano pa hong binibigay namin? Nagbibigay din ho kami sa mga hyperthyroidism, lalo na kung lumuluwa yung mata, ng selenium at mga low-dose na steroids. So, yan po yung mga gamutan sa hyperthyroidism. At ano pa po, kung halimbawa matagal ka ng may hyperthyroidism at hindi gumagaling-galing ang iyong hyperthyroidism, karaniwan nagbibigay na po kami ng radioactive iodine treatment. No? Ang radioactive iodine treatment, kapsula yan lang na iniinom, and then natutunaw po ang thyroid gland. So, isa po yan sa mga posibleng gamutan sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. Actually, sa mga pasyenteng may hyperthyroidism, pwede rin po ang operasyon. Pwede rin po. No? Kaya lang, dapat maging maingat kung magpapa-opera. Kung ikaw may hyperthyroidism at ikaw ay magpapa-opera, kailangan maging maingat po. Dapat normal po ang inyong thyroid function test o yung FT3, FT4, tsaka TSH. Halimbawa naman ho, no? Kayo po ay may hypothyroidism. Ano ba ang gamutan sa hypothyroidism? Madali lang po, levothyroxine. Pero once ho na kayo po ay nagkaroon na ng hypothyroidism, ay maaring panghabang buhay na po ang inyong gamutan. Okay? Yan po yung mga karaniwang mali ng mga pasyenteng may hypothyroidism. Hinihinto po nila yung kanilang mga gamot. So, yon. And this is my last slide po. So, kung may mga katanungan ho kayo, pakisulat ho sa comment section at sasagutin po natin yan. Actually, ang lecture na ito ay ginawa ho yan ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, kung saan ako po ay miyembro sa organisasyon na yan. No? So, kung may mga katanungan ho kayo, sige po, magtanong na po tayo. Sandali lang ho, titignan ko po yung aking
aking cellphone. Okay. Saan ba dito? So, wait lang po ha. So, kung may mga katanungan ho kayo ay i-kwan nyo sa comment section. So, ito po. Hello po. Bumati muna tayo ha kay Ma'am Joy Bernados, Fredelito, Preza. Ayan, nanonood ho sila ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sabi ni Ma'am Marilyn Alcid Obado, Doc, sa merong thyroid cancer, papillary carcinoma, ano ba ang mga iwasan na kainin para kainin mga karne po? Ay bawal na kainin ang may cancer. Salamat po. Actually ho, sa mga pasyenteng may thyroid cancer, ang papillary carcinoma ay isang well-differentiated na forma ng thyroid cancer. Ano ba ang bawal kainin? Actually, wala naman hong bawal kainin kahit po may thyroid cancer po kayo. Pero syempre, sa mga pasyenteng may cancer, ina-encourage ho kayo na kumain ng mga vegetable, ng mga umiwas ho kayo sa mga karne-karne, mga vegetable, fish, ganyan. Pero doon mismo sa pagkakaroon nyo ho ng thyroid cancer ay wala naman hong masama actually kainin. Pero syempre, pag sinabing cancer, mas gusto natin na mag-healthy lifestyle, mga healthy food ang kakainin natin. Hello po Ma'am Weng Debarge, good evening. Ma'am Emelu Santiago, Marisa Alvarez, Joy Serrano Bernados, Apis Ana Marie, hello po. Julia Diche, maraming salamat po sa inyong panonood. Julia Diche, Elena Estrada, Lina Omanya, Daniel Galendez, Ruth Jaring. Pwede po bang paki-share po itong itong discussion ko po ngayong gabi? Ayan, maraming salamat po ha sa panonood, no? Paki-share niyo po ito sa mga sa mga kaibigan nyo na may goiters, sa mga kakilala po ninyo. Hello po Ma'am Jeline Agustin, Brando Cabral, Mel Cabrera Desengaño. Hello po. Tapos okay. So, yun po. So, sandali lang ho. Tignan ko pa ho kung may mga katanungan po ha. Okay. Kung may mga katanungan ho kayo, i-ano nyo lang po. Paano ba to? Punta ako dun sa ano ko talaga, page ko. Dun sa page ko talaga. Okay. Wait lang po ha. Wait lang po ha. Kasi parang bago po tong ano ko ngayon eh. Bago po tong ano ko. Okay. So ito po. To. Okay. Hello, Grace Saavedra, watching from Bulan, Sorsogon. Galing po kay Ma'am Maria Elena Joy Madrid. Ano po ba ang simptomas ng hyperthyroidism? So, katulad nga ng nasabi ko kanina, ano ba yung mga simptomas ng hyperthyroidism? Pumapayat, madaling mapagod, pawisin, nangingitim ang balat, may palpitation, may tremors, irregular na regla, pagtatae o madalas na pagtatae. Yan po ang mga simptomas ng hyperthyroidism. From Loida de la Cruz, good evening, Doktora. May bukol na nakapas sa leeg ko since 2022. Hindi ko po napa-ultrasound kasi sabi pag kung mabilis na lumaki, saka daw ipa-ultrasound. Isang taon lang ako naggamot, last July. Tinigil na yung gamot ko kasi normal na daw ang TSH ko. Yan kay Ma'am Loida de la Cruz. So,
Ang tanong ko ho dyan, ma'am, ay anong gamot po ang binigay po sa inyo? Kasi sabi mo, nagpa-ultrasound ka, may mga bukol ba na nakita sa ultrasound mo? Gaano ba kalaki yung bukol na nakita sa ultrasound mo? Kasi tinigil na ho yung gamot, itinigil na daw yung gamot, kasi normal na daw yung TSH, no? So, ikaw ba ay may hypothyroidism dati at naggamot ka ng levothyroxine at pag nung nag-normal na, diniscontinue na nila or dahil may bukol ka, kaya ho kayo binigyan ng levothyroxine. So, may mga katanungan ho tayo, pwedeng i-message nyo na lang po ako, okay? From Julia Domino Dice, hypothyroidism patient po. TSH ko po last December, blood chem ko from 12.4 to 4.5. So, almost normal na po ang inyong TSH level. So, kay Julia Dice, Doc, bawal po ba sa may hypothyroidism ang broccoli, cabbage at cauliflower? Actually, kung pakonti-konti lang naman po ang kakainin ninyo, hindi naman po talaga bawal tong mga to. Kaya lang ho siya sinabing bawal ang broccoli, cabbage at cauliflower kung madalas na kinakain mo to at kung kinakain mo ito ng madamihan. Bakit? Kasi ang mga gulay na to ay naglalaman ng tinatawag na mga goitrogenic substances na nakakasanhi ng goiter. Pero kung konti lang naman ang kinakain mo ay okay naman yan. Hindi naman yan nakakasanhi ng goiter. Okay, ano po ang mga bawal sa hyperdoc? Sabi ni Maria Elena Madrid. Pag ikaw ay may hyperthyroidism, iiwasan mo ang coffee dahil nakakasanhi ng palpitation. Yung mayaman sa iodine, iodized salt, seafood, seaweeds, yan. Iiwasan mo. Hello po, Ma'am Leah Grace Valdez. Hello po, Ma'am Cel Bermosa. Reynaldo Agatep, good evening po. Liza Bernabe, hello po. Michael Gerald Narag. Ay, hello Michael. Alam ko nasa Japan si Michael. Si Gerald. Hello po, Jojo Edith Pamatigan. Aida Lozano. Ang sabi niya, bawal po ba sa may papillary carcinoma ang manok at itlog, Doc? Hindi naman po, no? Hindi po bawal ang manok at itlog. Aurora Pacatanguen, hello po. Vicente Ramos, Joanne Tomaneng, hello po ma'am. Baby Pio Quinto, Mike Bravo, Irma Silverio. Okay, hello po. Good evening, Ma'am Gladys Delphine. So ito kay Roxanne Gutierrez. Good evening po, Doc. May hypothyroidism po ako. Ask ko lang po if normal lang po ba na makaramdam ng pananakit sa dibdib. May maintenance po ako, propranolol and neomerdin. Baka ho yung pananakit ng dibdib nyo ay dahil ho sa mabilis na tibok ng puso po ninyo. Kailangan ma-work up po kung bakit naninikip ang dibdib mo. Ikaw ba'y may irregular na heartbeat? Ikaw ba ay merong irregular na heartbeat? O ikaw ba'y may problema sa ugat sa puso? Kaya naninikip ang dibdib mo. So, maraming pwedeng dahilan ng paninikip ng dibdib. Pero sa mga pasyente ho na may hyperthyroidism, nagko-complain ho sila ng paninikip ng dibdib dahil mabilis yung tibok ng puso nila. So, yun. Okay, wait lang Jojo Antonio is watching. Hello po, cousin. Pinsan ko po. Si Jojo Antonio. Si Ma'am Loida de la Cruz, ang sabi niya, Tapdin daw. Tapdin or metimazole. 5 mg daw ang gamot niya for hyperthyroidism. Okay. Hello po, Sir Emerson Andres Sr. Hello po, Sir Marlon Diaz. So, thank you very much ho
May mga katanungan pa ho ba kayo? Maraming salamat po sa inyong pakikinig, no? Wag niyo naman ho request ko lang ho sa inyo na sana po ay i-share niyo po yung video na to. Kung di pa po kayo nagla-like sa page ko, paki-like na lang din po. O kaya, pwede nyo hong isend itong video na to sa mga kakilala nyo na may thyroid or goiter, no? Alam ho natin na sharing is caring, no? So, paki-share lang naman po, no? So, kung wala na ho kayong katanungan, no? Kung wala na po kayong katanungan, pwede, pwede na ho natin i-end tong session na to. And I hope po na kahit papano po ay may natutunan po kayo at may natutunan ho kayo. At kung kailangan nyo hong magpa-check up, pumunta lang ho kayo sa inyong mga doktor, preferably mga endocrinologist po or internist. Yon, ha? So, maraming salamat ho sa inyong pakikinig until next Saturday. So next Saturday naman, ano tayo? Diabetes naman. Okay? So, yun lang po.